Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, October 2, 2025, Thursday. Lalo pang lumakas ang bagyo na minomonitor natin at patuloy na lumalapit sa kalupaan. Saan ba ito posibleng maglandfall? At signal number 1 nakataas na sa ilang lugar sa Luzon. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang sentro ng Bagyong Paolo ay tinatayang nasa layong 705 kilometers sa silangan ng Infanta, Quezon. May taglay itong lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour, malapit sa gitna at may bugso na hanggang 80 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito pa Kanluran, Hilagang Kanluran, sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang malalakas na hangin ito ay umaabot hanggang 250 kilometers mula sa gitna ng bagyo. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa iba't ibang lugar sa Luzon. Ito ay dahil sa banta ng malalakas na hangin na may bilis na 39 hanggang 61 kilometers per hour na maaaring maranasan sa loob ng 36 hours. Bagamat minimal to minor impacts pa lamang ang dala nito, hindi pa rin dapat ipagsawalang bahala dahil maaari itong magdulot ng pinsala lalo na sa mahihinang struktura at mga pananim. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1 ang mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, hilagang bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, hilagang bahagi ng Bulacan, hilagang bahagi ng Pampanga, hilagang bahagi ng Quezon, kabilang ang Pulilio Island at hilagang bahagi ng Catanduanes. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, asahan na bukas ay makakaranas ng matitinding ulan ang ilang lugar sa Luzon. Ang Cagayan at Isabela ay makakaranas ng higit 200 millimeters ng mga pag-ulan samantalang ang Quirino, Aurora, Apayao, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan ay makakaranas ng 100 hanggang 200 millimeters na ulan. Sa Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at Bataan, inaasahan naman ng 50 hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan. Sa Sabado, October 4, posibleng makaranas pa rin ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Babala na mas malakas ang ulan sa mga kabundukan at matataas na lugar kaya't mas mataas ang posibilidad ng pagbaha at landslide lalo na kung may naunang pagbuhos ng ulan. Sa forecast track naman ni Bagyong Paulo, patuloy itong kikilos pa Kanluran, Hilagang Kanluran. Inaasahan itong magla-landfall sa bahagi ng Isabela o Hilagang Aurora bukas ng umaga, October 3. Posibleng magkaroon ng bahagyang paglihis sa timog kung mas magiging dominante ang high pressure area sa Hilaga. Kaya't kailangan pa ring bantayan ng mabuti ang magiging kilos nito. Pagkatapos tumawid ng Northern Luzon, lalabas ito sa West Philippine Sea bukas ng hapon at magpapatuloy sa Kanlurang Hilagang Kanluran hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng umaga. Habang nasa Philippine Sea, patuloy pang lalakas si Paulo at malaki ang tsansa na umabot ito sa severe tropical storm category pagsapit ng bukas ng madaling araw. Hindi rin isinasantabi ang posibilidad na maging isang ganap na typhoon bago ito maglandfall. Kapag nakalabas na ito sa landmass ng Northern Luzon at muling dumaan sa West Philippine Sea, mataas ang posibilidad ng re-intensification at halos sigurado na aabot ito sa typhoon category. Dapat nang maghanda ang mga residente lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal. Asahan ang mga pagbaha, pagbagsak ng mga puno o poste at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ugaliing mag-monitor sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at sundin ang mga anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan. Mga kababayan, manatiling alerto at huwag magpakampante. Ang kaligtasan natin at ng ating pamilya ang pinakamahalaga. Patuloy kayong tumutok dito sa ating channel para sa mga susunod pang update sa lagay ng panahon.